He brings out the common sense in you. Ryan. Yes. What is real, Ryan? Are you being real? Is it because you do reels? Or is there a fake Ryan? Huh? What is it? You have to tell us the truth. Is there a fake version of Ryan? Are you an impersonator? Or you just bring out the real in people? They don't stand to their belief or kung ano man yung pinaglalaban nila because ayaw nilang mabash. Pag nilagay mo raw sa neutral yung sasakyan, mag-overheat daw yung sasakyan. What the hell? Wala nga load yung makina nun. Sino yun? Bash mo nga yun! Sino yun? Paano kung nagmamadali ka, natatay ka, di ba? Yun nga, sobrang katangahan nung kinakalat nila, di ba? Welcome to an episode of Dashboard Confessions. Thank you for viewing, liking, and subscribing to our channel. Guys. And don't forget to hit the notification bell. Prepare for a long episode of bashing and loving. I'm just kidding. More of loving. Yes, loving. Passion for the Passion for the content. Guys, our guest for today is someone controversial in the auto industry. Someone we all love because he debunks A lot of things. a lot of things, guys. You have to listen to his channel because you'll learn a thing or two. He's helping this world become a better place. He's educating the people, the thousands, Or not millions. We don't know. millions of people using cars. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Real Ryan. Yes. Yes. Welcome to the podcast. Wait, sorry. He brings out the common sense in Yeah, you. yeah, Yun! Let me repeat that. He brings out the common sense in you. The savior of the masses, Real Ryan. Yeah. Dapat ata mag-ra-ra-ra. Wait. Can you say it? Ryan. Ra-ra-ra. Yes. Nakakatakot when you say that. Sabi nga nung tao, parang ba't nga daw ganun intro ko eh. It's Pero nice. Hindi, sabi ko kasi It's ano unique. siya eh. It's for all ages kasi. Parang when I first started, yung target ko was, I was assuming na parang it shouldn't just be, older drivers or Yes. parang newbie drivers. Siguro, I'm sure may mga bata dyan na who just started liking cars like 12 years old or even younger. Tapos nagulat ako, meron akong ganong fans ha. For sure. Oh, so Cars are nice. as in, tapos nag-start din sila maging content creators. At an early age. 7 and 12 years old sila. Wow. Inspired by the Real Ryan. Yes. Well, what is, for the people who don't know you watching this podcast, what is Real Ryan? Are you being real? Is it because you do reels? Or is there a fake Ryan? Huh? What is it? You have to tell us the truth. Is there a fake version of Ryan? Are you an impersonator? Or Hindi. you just Ano bring siya? out the real in people? Actually, kaya real Ryan, as in tunay na Ryan. Kasi, parang, para sa akin, ang dami kasi sa social media na parang peke. Correct. Parang, that's true. Parang ayaw nilang sabihin kung ano yung totoo or they just want to be politically correct. Parang they don't stand to their belief or kung ano man yung pinaglalaban nila because ayaw nilang mabash. Parang ganon. Parang, so, sa akin, pinili ko na rin yung Real Ryan kasi parang wala akong pakialam sa'yo kung anong isipin mo sa akin. Basta ako sasabihin ko kung ano yung tunay tsaka tama. Yun. Yes. That's Tamang-tama true. yun. Kasi If you watch all his videos, ganun nga talaga. Yeah, ganun nga. Yeah. Madami kasing, madaming tao na, for example, I have a belief, for example. Tapos they want... Coffee time. Teka, wait lang. Go ahead. Singit lang. Sorry. Yun. Go ahead, Ron. Thank you for the coffee, of course, guys. Mini Cooper, BGC. Punta lang kayo. So, ayun. Maraming tao na, for example, I have my own belief. Pero, dahil sinasabi ng madaming tao, kumbaga parang join na lang siya. Para hindi siya ma-out. Kumbaga parang, para belong siya. Parang ganun. Thanks, black lang ako. Ooh. Yun, wala lang. Tapang, no? Black lang. Black lang. Inisip ako pa. Matapang talaga ikaw. Bravery. Yung mga first few videos mo pa lang, ang dami ng views eh. Correct. Paano mo yung nagawa? Ano siya? Parang
well, feel ko lang na maraming tao kasing nag-iintay na rin na may taong magsalita ng ganito. Oh, yeah. Kasi talagang completely, parang, paano ba? Parang yung tao takot mabash, takot sila to go against the norm, or kung ano yung, hindi naman norm, parang kung ano yung usual na iniisip ng tao. Like, for example, yun nga na pag naka-push start nga daw yung sasakyan, kailangan daw muna pindutin ng 2 beses. So imagine mo kapag ganun, mas mabagal pa yung way of starting a car, di ba? Tapos masisira daw, or... paano kung nagmamadali ka, natatay ka, di ba? Yun nga eh. Tapos ngayon pa nga, may nagpapauso pa nga na automatic transmission specialist na pag nilagay mo raw sa neutral yung sasakyan, mag-overheat daw yung sasakyan. What the hell? Wala nga load yung makina nun. Sino yun? Bash mo nga yun! Sino yun? Hindi. Nakarami na ako. Actually, lalabas ako ng bagong episode ng debunking series talaga na para sa automatic transmission. Talagang sasaksakan ko ng GTS yung kotse. Kasi ito yung nakakatawa eh. So, gumawa na ako ng initial videos about it. Na sinabi ko na sa sobrang pikon ko, na nainis ako sa... Pwede ba magsabi ng T-word dito? Of course! Oh, yeah, okay. Yeah. So, sa sobrang katanga nung kinakalat nila, di ba? Sabi ko, teka lang parang, hindi pwede to. Correct. Tinatangay yung tao sa Pilipinas eh. Kawawa yung mga car owners eh, alam mo yun? Imagine nyo, sabi niya, pag na-stuck ka raw sa traffic, hindi mo raw pwede ilagay sa neutral. Tapos, imbes na ilagay daw sa neutral, kung idadasal lang daw, kung masisira o mainitan yung tao, patay na lang daw yung makina. Parang what the fuck, di ba? Anong kalokohan yun? Parang sobrang boplucks, di ba? Ngayon, sinasabi nila na, itong taong to, years of experience na, may shop, mekaniko, engineer. Pag tinignan ko yung profile, nakalagay, #automotive engineer. Wow. Wayne, may automotive engineering ba sa Pilipinas? You have to do your research. May automotive engineering ba talaga? No. Dito sa Pilipinas, wala eh, di ba? Wala eh. Wala. Di ba? Anyways, so yung mga ganong instances, parang, shit, di ba? Kawawa kayo. Tapos, ang daming naniniwala. Ang daming nagko-comment sa akin na parang, ano bang alam mo? Boy, Google ka lang naman. Wow. That's where you got your info. FYI, Google. You should try it, guys. Pero Wayne, not everything on Google is correct. Yeah, kasi may mga... Look at the sources. Ito yung nakakatawa. So, apparently, iniisip ko, saan kaya galing tong pinagsasasabi nitong taong to? So, may nag-comment sa akin ng isang sobrang habang paragraph. Tapos nakalagay doon, AI generated. Wow. So ginawa ko, check ko sa ChatGPT. Pucha, ChatGPT saying na when you put your gear on neutral, mag-overheat. Kasi, syempre kasi kinukuha na nila from articles online. Parang dinadjust nila, tapos binibigay na nila sa tao. So minsan maawa ka, di ba? So ako, sinabi, sa sobrang inis ko, imagine nyo ganito Wayne, alam ko, ikaw nasa automotive industry ka, di ba? Yes. Kilala. Are you gonna hurt my feelings? Hindi, syempre hindi naman. Depende on how you take it. Pero, di ba, ang kilala mo are car manufacturers from car brands, di ba? Yep. Okay. Yung transmission supplier ba nakikilala mo? No. Hindi, di ba? If you like cars so much, yes, you do. Oo. Ngayon, ako kasi sinusorte ako na yung marami akong parang naka-follow or naka-subscribe na mga engineers. So-called engineers. Okay. Engineers talaga. Engineers talaga. Okay, like for example, this guy from Aisin. So, naghanap ako ng Pinoy na nagtatrabaho sa Aisin just to confirm. So, meron akong video na dinibang ko yun. Imagine mo yung the length of effort to have this specific contact, to have this specific person say something on or parang give a comment about it. Hindi, ang hirap nun. Kasi yung mga taong nandoon, they're covered by NDA. Oh, yeah. I'm sure, Wayne,
meron ka, you just don't say it, di ba? No, or parang I have no you NDA. just say of I'm a free man. free man, okay. I'm a free man. Or baka si dad mo yung meron, di mo lang alam. Mataas I ang wouldn't chance know. baka sa company mismo. Yeah. Oh, definitely Meron yan. My dad, meron. yeah, for sure. Kasi may ano yan eh, parang, syempre may trade secrets bawat brand, correct. bawat ganito. So, May mga NDA pala. may NDA. Yeah. Pero, ang tawag dito, you like my ano, no? You like my nickname for you, Savior of the Masses. Savior of the masses. Ayaw yan, because you saved a lot of people from doing stupid stuff in their car. Yeah. Okay. Ang ganda, no? Ang laki na natipid nila. Thank you. You wanna use that? Pwede. Pero ano eh, baka sabihin nung iba parang... The car baka, savior of the masses. baka sabihin nila, too righteous or Ayun, self-serving. Another issue na naman. Oh, issue na naman. Remember this episode, guys. Ako yung nagbigay ng nickname ng savior of the masses. Real Ryan. Okay, pag ginamit ko yun, dito galing yun. Yes! If he uses it. Of course, I have to ask. Go ahead, drink your coffee. What car did you bring today? Yeah. Okay. So today, You bought a fair territory. How's the fourth territory? Unahan ka na. I saw Unahan him mo na. downstairs parking with a beautiful Ford for territory. territory. Umatras ba? Hindi. 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 Flat yung ground eh. Papunta sa ano eh, sa parking. Hindi. Hindi naman. Hindi, Pero- kahit nag-reverse ka, nag-umabante. Hindi naman. Hindi, flat yung ground eh. Okay, cool. Pero meron siyang, 'di ba, DCT kasi siya, 'di ba? Yeah, So yeah. every time you brake and be in neutral or idle position yung transmission, 'di ba? So Yeah. may very short lang na parang either palikod or paharap, pero ano Yeah. naman siya eh. Hindi siya umatras all the way. Oo, hindi yung parang ino-OA nung isang content creator na umaatras sa sakyan ko, stress na ako dito. I don't know what you're talking about. Yung ano na Ford yan. Territory is the #1 selling crossover in the Philippines. FYI. yeah. It's a very beautiful car. Go Yung ahead, Ron. DCT na yan, na transmission, technically, if you're not, if you don't know car stuff, you won't really understand how it works. Kasi, syempre, from the good old days, yung mga automatic torque converter na transmission, syempre, nandun nakafocus yung mga mindset or utak ng mga tao on how it works. Normally works, yung automatic transmission. Syempre, the DCT transmission works differently. Diba? It's like, you have to treat it like as if it's a manual car. Yes. I mean, manual na transmission. Ang dami sa panahon ngayon that doesn't even know how to fucking drive a manual transmission car. Yes. So, you won't understand talaga. Totoo yan, Diba? totoo yan. Actually, meron akong episode na parang manual versus automatic. So, ang dami nag-react. Kasi ang sinabi ko na, ang manual cars ngayon, masirain na sila than automatic cars. Kasi yung mga tao ngayon, Di na Di na marunong, sa sobrang traffic, ang daming bad habits na nangyari. So, mas Yes. malami na yung chances na clutch driver sila. Tapos, Correct. syempre, wala naman umaamin di ba? Na pag sila yung nakasira nung... Tapos as ECCC nila sa Oo. kotse, 'di ba? Yeah. Ganun, Ay, nako. ganun. Hindi knowledge is power talaga. Yes. That's why you're here for this episode. It's Bakit? very important. Because he's talking about cars. Ikaw. You are the expert. Siya yung expert dito. Ako, hindi ako expert. Hindi, si Ryan na yan. I'm just selling. Now we have another Okay, expert. guys, ganito Para in case na stupid yung... instead na hindi ko kaya sagutin, nandito siya. Hindi, ano to. Normally kasi, parang, siguro, dina-downplay lang ni Wayne yung knowledge niya, pero... No. Hindi, kasi, My knowledge is really low. You can ask him. papunta pa lang sa akin yung sasakyan, galing na sa'yo eh. Di ba? Kumaga, hindi. Ginamit eh. Knowing him, siguro it was a chance of first dibs lang kasi. Hindi, pero ano naman kasi yun eh, parang... Yeah, that's true. Parang, minsan kasi yung tao, parang, medyo, yun nga, yung, meron akong parang, paano ba? Parang tagline sa every end of the video. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, real reviews. Diba? Yung real experiences, yung experience mo talaga sa sasakyan, normally dina-downplay ng tao yan eh. Parang
nga yung automatic transmission specialist, di ba? If you have the real experience, you wouldn't say na patayin mo yung makina mo when you get stuck in traffic, di ba? That's a dumb thing to do. Di ba? Especially yung reverse, tapos neutral, tapos spark. Ay, isa din yan. Handbrake, spark. Ano? Hindi, yung neutral muna. Neutral muna, handbrake, tas spark. Kasi yung, tama, may isa niyan yung parang sinasabi ng tao na dito sa Pilipinas din na uso na to park your automatic transmission. Dapat Tagalog pala. Para maalagaan mo ang iyong automatic transmission, kailangan ilalagay mo muna, habang nakaapak ka sa preno, lalagay mo sa neutral, angat mo yung handbrake, bibitawan mo yung preno, bago mo ilagay sa park, aapakan mo daw ulit, lalagay mo sa park, bibitawan mo ulit. Which ay yung step 1, 2, 3, which is yung either put it straight sa park and handbrake, or handbrake muna, then put it straight to park, na 2-3 steps. 2-3 steps lang di ba? Press brake. Ganun. Yeah. Tapos na dapat ito. Ang dami mong pang gagawin Para kang sasayaw ka pa Parang alam mo yun, parang di ko alam kung nasanay masyado yung tao sa Pilipinas sa red tape sa government offices. Parang gusto nila pahirapan nila sarili nila na parang akala nila dumadali yung buhay pero in reality hindi. Oh my gosh. Why do you want things to Sorry naging politics to lang. Wag change tayo. Pero wait lang, may sisingit sana ako. Pero I don't know if this is bad or not. Don't hate me for this. Or huwag yun na kami i-hate. It's a normal conversation, guys. They'll hate us. We're with Real Ryan. Yeah. Ako na lang. Go ahead. Hindi, kasi parang yung mga knowing Filipinos, kasi usually, di ba, ang tagline sa mga Pilipino, maparaan. Di ba? So, don't you, sa tingin mo ba, galing to sa mga, I'm not saying any names of any shop, kasi ang daming mga backyard na parang talyar ko 'di ba? Yung mga natuto lang kumutingting ng kaunti, nag-shop. I mean, madami naman talaga magagaling. Pero yung iba na lower end, usually for like cheap cars and stuff na nagme-mekaniko, ganyan. Hindi ba sa kanila nanggagaling yung mga ganong ideas? Kasi syempre sila, ang iniisip nila like makatipid or something, ganyan. Baka nagiging mali na yung pag-iisip nila when it comes to certain stuff. Baka kaya doon ang gagaling. Tingin ko. Last week kasi, or I think last month or 2 weeks ago, sa mga, just recently, nagkaroon ng bakbakan ng 4 na content creators. Yung bakbakan, as in, may debate pa nga sila Pinag-usapan nila yung EGR issue. Na kung yung replace ba, or replace, or linis. Or linis hindi repair. Tapos, nangyari yung may isa doon na sumingit doon sa live. Tapos, yung isa naman, tinatawag nila dapat sumama daw kasi ako daw yung all-knowing. Sa loob-loob ko, hindi ko naman issue yung EGR. Never ako nagpalinis ng EGR. Yeah. Never ako nabarahan ng EGR. Never din ako nagpalit ng EGR. So sabi ko, hindi ako makarelate Kasi yung kotse ko, well-maintained. Correct. Yeah, so sabi ko, sorry hindi ako magsasalita kasi hindi ako magmamarunong. Tapos makikita mo yung topic nila, parang nag-end up, nag-usap-usap lang sila ng about sa EGR. Oo, na parang sinasabi nila na let the viewers be the judge. Ano pang alam nyo, 'di ba? Yung naglalaban dito parang shop owners, mechanics. Yes. Kaya nga sila nanonood to know stuff sana. Exactly. Parang sobrang stupid, parang okay, sige, nagpapataasan kayo ng ihe parang for the content or for the clout, 'di ba? People like that. Fighting. Pero in reality, pointless Pointless, 'di ba? Anyways, dun sa sinasabi mo, nangyayari kasi lahat kasi ng mga let's just paano ba to? Parang let's split yung yung mga names. So mechanics are sabihin natin they do the mechanical stuff of the car. Pag systems na yung ginagawa, the proper term is technicians. Correct, yeah. Technicians na. Kaya nga, kunyari kapag technician ako, tinawag mo akong mekaniko, parang for me, it's a little bit insulting. Kasi pag technician ka, meron kang pinag-aralan, meron kang ganito, ganyan.
ang problema kasi sa atin dito sa Pilipinas, inaangat nung tao yung paa nila sa sahig. Nakakalimutan nila na Hindi sila yun. hindi kayo yun. Oh, exactly. Ang dami kasi na parang tipong, okay, nakapag-aral ka. Parang, bro, tandaan mo naman anong sinulat, anong rason, anong inaral mo, bakit ganyan. Tapos, sasabihin lang nila, ganito na to eh. Tapos parang, Paano ganun lang? Hindi naman pwedeng ganun nila. Parang example ko na lang, yun nga, so may isa din binabakbak ko nga na yung, okay, yung same person, yung nagsabi ng 5 years lang daw expired na yung radiator. Damn. How the hell? Di ba? Kasi siya kaya nga, ang hindi niya alam, pag sinilip mo yung, okay, guys, sa mga nanonood ngayon, may 2 klaseng manual. Yan, thank you for explaining. Please. May dalawang ako na way na. Yes. Sorry. Go. May 2 klaseng manual. It's the user's manual, which is yun yung ginagamit ninyo or pinapakita sa inyo ng brand. And there's a repair manual, which is ito yung nasa repair side na talaga. Ngayon, itong dalawang manuals na to, they don't go against each other. So kung ano din yung sinasabi sa inyo, yan din yung nakasulat dito. Tapos, yung belief ng tao, yung pinaniniwalaan ng mga tao na yung mga sira, magically, na itong mekaniko lang nakagawa, hindi, imposible yun. Kasi nasa repair manual na yung, yung problema na yun. Dito, nagmumukha lang henyo yung taong yun. Kasi hindi alam ng tao na, oy, may repair manual yan. Yeah. Actually, sa BMW ngayon, BMW pag nagkaroon ka ng any warning light, sasaksak mo yung OBD. Ay, yung scanner. Yung scanner. Hindi scanner eh. Parang kung ano man yung tawag nila doon, yung system nila. A tool to see. Yung for the viewers. Pag saksak mo doon, sa yung mga generic scanners, makikita mo lahat ng codes, pipindot, ikaw pa pipili, etc. Sa BMW, pag saksak mo doon, lalabas yung eksaktong code. Tapos nakasulat na yung steps kung anong gagawin ng mekaniko. Or technician. Kung ano yung gagawin niya mismo. Tapos if yung technician wants to learn something more from the car or from the warning, kunyari, why it might have caused this, ganon, or kung ano man yung other possible na, kung may other alternative way to fix it, hindi nila magagalaw na yung system. Ganun na ngayon. Ganun na ngayon ka hardcore. So yung mga nandito sa atin na parang akalaan nila na magically alam nung mekaniko ko yan. Ano na lang yun, parang sumakto lang na bumato siya ng 3 points, pumasok. Yeah. At saka guys, you always have to remember that every car manufacturer makes cars differently. Kaya nga may brand. So iba yung steps, iba yung way, iba yung parts. I mean, they might come from the same manufacturer or OEM, but it's still made differently. So there's no one-shot deal. You can't get a perfect car. They're not here to defend the dealers. They're here to give wisdom to you guys. Thank you so much for giving wisdom to our fans. So, parang ano lang yan eh. It's simple. Parang damit lang yan eh. Bumili ka ng damit sa Uniqlo, feeling mo perfect. Pucha, may isang tas-tas na ganun. Pucha, sisisihin mo na ba si Uniqlo? Diba? Well, normal lang tao, diba? Technically. So what would you do? Ibabalik mo. Diba? So para replace. It's same with the car. It can be replaced or repaired. Tsaka Ron, sorry naging dealer. Go. Okay lang ba? Yeah, no problem. Kanina kasi, pinag-uusapan lang namin yung ni Ron nung kumuha ka nung coffee. Pinag-uusapan namin ni Ron yung mga kaso horror stories. Yeah, for sure marami. Like for example, di ba, recently doon sa Alabang na ni-road trip yung sasakyan, tapos ganito yung ginawa. Di ba? Sabi ko kay Ron, hindi naman. Tapos yung mga tao galit na galit doon sa sa kasa, sa buong kasa, 'di ba? Sabi ko, kawawa yung owner. Yeah, correct. Kasi yung owner,
Kaya nandyan yung taong yan. Kasi yung owner nagbayad ng proper wage dun sa tao. Yes. Definitely, pagdating dun sa code of conduct or yung yung part of work niya, I'm sure nakalagay dyan na customer's vehicle, di ba? Bawal talaga. Bawal talaga, di ba? Pero pag ginawa nila, is it still your fault? Di ba? Ngayon, ano yung parang Fire out the guy who did it. exactly. Tapos, ngayon, kapag ganyan naman ginawa, kapag nalaman naman nung taong yung nagpakalat online, yung parang umiyak online about it, hindi, kawawa naman yung empleyado, wag natin palayas, mawalan ng trabaho. Kailangan BS talaga di ba? Yeah. Actually, madaming BS, taong diba? balimbing. Balimbing, is the exactly. term eh. Kaya nga, Taking advantage. Kaya nga ako, yung personality ko online, hindi ako hindi ako gumaganon eh. Parang I stand kung ano yung Pinaniniwalaan talaga. Correct. Tsaka yung it gives you credibility din in a way na hindi ka pabago-bago ng sinasabi. Actually, nakakatawa nga dyan eh. So, media events, nakikita-kita lahat ng medias, ng mga other content creators. Nakita mo kaaway mo? Hindi. Yung mga binabakbak ko ng mga mekaniko online, hindi sila invited. Hindi sila invited. True. Di ba? Oo. Hindi sila invited eh. So, yung mga ibang content creators na invited, ano? flat in friends mo? Or may kaaway ka doon? May ibang din ako. Parang okay, hindi ko type to. Alam kong this guy parang accepts or this person, sorry, hindi pala siya guy. Hindi ko pala sabi mag-guy or something. It's a guy. Hindi. That's Ano cool, lang. guys. Parang this person, parang yung alam mong they get paid to say to those say, things eh, 'di ba? For So sure. parang okay. So I just stay away sa mga ganong klaseng tao or parang yung iba naman parang may masabi, yung iba naman gusto lang nila makabenta nung sasakyan nila. Yeah. Tapos parang kung ano na sinasabi about everything else, parang Kumbaga parang dahil nasaktan mo ko, saktan din kita. hindi ganoon. Parang meron silang parang personal interest na they want that first rather than sharing the right information sa viewers or sa tao. Yun. So, yung mga media, pag nakapila lang kami. So, one December event, one Christmas party event na nanalo ako ng TV. Sobrang swerte ko sa raffle eh. Parehas tayo. Hindi ko alam bakit eh. Sana TV, My dad too. Swerte. 2 years straight TV ako So, meron akong dalawang 60-something inch Wow, laki TV sa condo ngayon. 2 years straight? 2 years straight. That's 2 years straight. can I kwento sideline? 2 nights straight. Not me, my dad. No, okay, same house eh. Hindi ba same? Hindi na ba? Alright. Grabe. Sabihin ko lang The other day, golf tournament. Class C champion, Mr. Willie Titen. Tapos, winner of the 40-inch flat screen TV, Mr. Willie Titen. Sabi ko, putik, nag-champion ka na, may TV ka pa. The next day, ako naman kalaro niya. Sinan niya sa akin yun eh. Wayne, I won Class C. Tapos ngayon, I won and also on a flat screen. Good. Tapos today, yesterday, it was like, nakita ko talaga, right before my eyes, pinalat niya yung golf ball. Boom! Gitnang-gitna. Hindi, gitnang-gitna. Which means most accurate drive. Sabi ko, may price na naman to mamaya. Tapos, hindi lang yun. Once we got there, siya nga nakuha. May minor raffle. Or, I don't know. Konti lang raffle eh. So, technically major raffle na. Cooler. Wow. Mr. Willie Titen. Tapos sabi, okay, lahat ng raffle ibabalik for the grand raffle. Shinik lahat to. They will pick 16 names to go up on stage. Napili ako. Sabi ko, shit, mananalo ako. May chance ako. 16 lang. Tinawag tatay ko, okay, at least, mataas chance tayo Dalawa kayo. And then later on, minimix na yung bowl. Kinuha yung pangalan. Kinukuha niya isa-isa, tapos dinadrop niya, tapos kinukuha isa-isa. Nakuha ko pangalan ko. Sabi ko, shit. Tapos binitawan niya. Tapos sabi ko, oh my gosh, sayang. Pagkakuha niya ng isa, nakita ko, Willie Titen. Sabi ko, tangina. Bitawan niya yan. Hindi na binitawan. Tapos sabi ko, shit. Tapos sabi ko, kinuha ko agad phone ko. Sabi ko, mananalo si Papa. Nakaganon na. And the grand prize winner is Willie Titen. Sabi ko, fuck! Grabe, feeling ko, yun, sa smiling face ni Uncle yun eh. Grabe. Pahingi naman na swerte ang Oo video. sobrang happy niya di ba? Yes.
So, may iba talagang swerte. Sabi ko, grabe, life is unfair talaga. Ang daming tao dito. He won twice. Twice And then he also got a trophy. Sabi ko, grabe. Coming from you, life is unfair. What the hell? Not from me. For Uncle siya, Tayong uncle. dalawa na nga lang eh. Pucha, kung ako nasa position mo, I'd be the Grabe ka happiest naman. kid. Oo nga eh. Sorry, nag-segue ako na matagal. Swerte ka sa raffle. Yes. Okay. Tapos so yun nga, nasa pila kami, di ba? Tapos parang lahat sila parang tinitingnan nila kung saan lamesa ako uupo. Ikaw. Oo, kung saan ako lamesa uupo. So pag dito lamesang uupo, pag uupo ko dito, sabi sa akin, Ryan, ano bago sa'yo? sinong, yung Tatanong ko nga super yun eh. common na na Oo. parang, so sinong bago mong na-discover na i-debunk or bago mong babakbakin or bago mong kaaway? Sabi ko, oy, excuse me hindi ako nakikipag-away dinidebunk ko lang yung sinasabi ng tao kasi mali di ba? Nagkakataon lang na tinitake ng tao dito sa Pilipinas na correcting someone is pinapahiya mo sila. Pero in reality, never ko sinabi yung mga bagay na this person, etc. Unlike yung ginagawa nila sa akin. Correct. Yeah. Kasi iba yung ginagawa nila sa akin Parang gumagawa nila sila ng kwento. Parang itong pinaka-recently nga, sabi sa akin, scripted daw, nagpadala daw ako ng sirang sasakyan sa shop niya. Para daw pag nung nasira, gagawang ko raw siya ng issues. Ganun daw ka-scripted. Parang the F, di ba? Anyways, sabi sa akin, habang tumatagal lang, sabi sa akin, bro, alam mo, ito lang masasabi ko sa'yo thanks for fighting the battles we cannot fight. Yeah. Diba? Very much true. Kasi, most of the people here, actually not just in the Philippines, pero mostly dito sa atin, alam mo naman yung tama pero they're afraid of getting bashed. Kasi dito sa atin, pucha, ang lakas mang Alaska, pero pag siya na yung in-Alaska, pucha, iiyak. No nga Diba? Hindi ko maintindihan bakit ganun. Parang wala bang manning up dito. Oo, Parang ganun. wala. Yung Zeker launch, Wayne. So pagpunta ko doon, Ba't hindi kita nakita? Anong hindi nakita Ano ko? hindi nakita? Ikaw nga una kong hinanap, kinamayan nga pala. kita. Syempre. Siyempre, nga pala. It was a big night. Dami talagang pumunta. Dami. The best launch so far this year. Go ahead. Tapos, pagpunta ko doon, syempre makikita ko yung mga people na nagsusulat ng libro. Si The Guy in Red. Di ba? Yeah. No, for example, si The Guy in Red. Sorry, tinawag kitang The Guy in Red kasi yun yung parang, niya Yun yung parang... Say the name and then we'll bleep it out. Tapos, ang tawag doon, yung group niya, yung owner ng etong shop, etc. Talagang mga renowned businessmen. Tapos parang, oy, ikaw Ryan keep doing what you're doing kasi alam mo yun, parang We support Ryan with what he does. Yes. walang gumagawa Parang minsan nga nalulungkot ako na parang there are other channels na mas malaki, Correct. mas influential, pero they don't want to. Hindi ko alam bakit they look at it as if they're damaging their brand. Ayaw nila. Parang sabi ko, bro, sayang, alam mo yun, ang laki ng channel mo, laki ng reach mo, ang dami mong taong matutulungan. This episode is sponsored by bago kay kwento, Zeker Philippines, the #1 premium EV in the Philippines right now. Yes. Please check it out at Global City, BGC, on 32nd Avenue. Sa may St. Luke's, tapat. Tapat ng St. Luke's. Ford Yes. Global City. It's hotcake right now, guys. Take a look at it and we'll get the opinion of Real Ryan. And be careful with your words, Real Ryan. I'm just kidding. Hindi, sasabihin ko pa lang, I agree. So, 3 years. Sabi nila parang, okay, 3 years parang wala ka pa Actually, sobrang wala ka pa. Parang feel ko nga parang 1 year pa lang ako as a content creator. Parang sa sobrang bilis. Tsaka isipin mo, ilang contents pa lang ako? 200 videos pa lang. That's a lot na. Hindi. Pag check mo yung mga ibang tao, nasa 400, 1,000. Yeah. Ganun na. Tayo, ilan tayo?
Wala, 100. 20 in 2 years. Basta 25. Ako Go ahead. tip ko sa inyo, just keep on doing quality contents. Parang, yung parang highlight yung mga tao na okay, na siguro may relevance. Yes. I'm sure maraming manunood niyan mga ganun. For sure. Oo. Anyways, yung sa akin, kaka-start ko pala maging content creator. Tapos nagulat ako na parang brands would send us abroad. So nakapunta na ako ng Korea, Japan, China. These are the factory tours. I forgot to mention he's the fastest growing car content creator. Whatever. Because I asked around too. I'm not gonna tell who. Sa media, sabi ko, sino pwede ko i-interview? Who's growing very fast? And one of the names mentioned was Real Ryan. And that's not bullshit. Thanks, Not from us. Not from me. That's not bullshit. I'll show you the text later. Okay. Chismis yan Well, anyway, so nung nag-China kami, parang first time ako nabastos. Nabastosan ako sa sarili ko. Kasi parang, okay, dito sa Philippines, ang first car na na-distinguish ko when I was kid was Mercedes-Benz. Ang tawag sa kanya, Bedes pa that time. Yun yung tawag ko. Bedes. Ba't Bedes? Hindi ko alam. Basta yung sabi sa akin Bedes. Marami siyang babies. Bedes. Okay, Bedes. Okay. Anyways, nung nag-China ako, grabe, as in sobrang nabastusan kasi pumunta kami sa itong province ng China. Okay. Wala akong alam na any car model doon. Nakakalito naman talaga sa China. Ang daming brands. Oo. Pati ngayon sa Pilipinas. Ang daming brands. Hindi, pero at least dito sa Philippines, pag nakita mo, okay, 50% Toyota, 15% Mitsubishi. Yeah, Medyo correct. ganun pa rin Yeah. Dito parang, ano yan? Diba parang, this car looks like an Alphard, pero pag tinignan mo, Chinese name yung nakasulat sa likod. Tapos hindi siya Alphard, hindi siya Toyota. Parang Chinese ganun. Alphard. Alpha. Galing Yun, so talagang tapos nung sa sa media invite na yun, pina-test drive kami. Tapos may isang testing site. Ang galing. Sinabi nung So sa site na yun, sinabi niya na, okay, this area represents Philippine normal road. May ganun sila. So kaya this is China Road. Oh, this shit. May ganun. Galing ng China. Galing. Nila. Tapos parang, ito yung mga lubak ng Pilipinas. Parang sinisimulate nila. So kami, nag-test ng Chinese cars, di ba? Parang, ako naman, parang out of curiosity, okay, tinest ko talaga lahat. Tapos may Zeekrs. Yeah. May Zeekrs nandun sa other side of the test area. Hindi namin mabuksan kasi other brand yung nagpadala sa amin. Okay. Pero lahat kami, ito yung brand na nagagandahan kami. Yes! Wait lang. Similar. When my dad was brought to China, kaya 8 months namin ninigawan kasi inaral pa namin. Sabi niya, ito maganda to. Ito talaga Ito talaga, sabi ng dad ko. And then he sent us the videos. He sent young people to work on it with us. Yung mga interns. Yun yung mas magaling actually. So yun, inaral namin, tapos mga fresh grads, mga matatagal din, lahat nag-combine. And 8 months, negotiating the price, negotiating everything. Iba siya. Yung Zeekr, iba siya for me. Parang, highlight reel. Go hindi, ahead. pero walang bola to. So, nung sa launch, parang, yung salesperson pala na umupo sa tabi ko, very knowledgeable. Sabi sa kanya, bro, gawa tayo ng content Ginanong ko siya. Sabi niya, sige, ako pa. Gumaganon siya. Sabi, sige. Aasahan kita dun sa sa mga bagay na pag tinanong ko sa'yo, kailangan masagot mo. Sige, try daw niya. Nung dinemonstrate niya sa sasakyan, sabi ko, wow. Yung screens. Kasi siya parang, ang cars kasi ngayon, di ba dati, it's about reliability, durability, parts availability, mga ganun efficiency, mga ganun. Ngayon, cars are about in-car entertainment, technology.
eto na. Kaya nga may isang other Chinese brand din ako sa napuntahan na they're saying na they're really looking at cars as technology. Parang Tesla yung dating. Pero alam ko naman sa Tesla nila kinuha yung yung for sure tagline nila or kung ano man yung target nila, 'di ba? Pero sumakay yung Zeekr, sabi ko. Zeekr to? Zeekr lamang dito. Iba. Thank you so much. Iba. We made the right choice. Yes. Oo. We did the right choice. We made the right Congrats. move. Thank you so Congrats, much. Wayne. And we cannot wait to send our cars to you Yan. for the real Ryan review. Yun. Yeah, pero it's Pray ako it's konti. one of the nicest. Yeah. Go ahead. You're saying something. Yeah, it's one of the nicest naman. It is one of the nicest. Tsaka kailangan kasi ng tao rin ma-realize na sa manufacturing standards or technology ngayon, parang kung ikaw nga, ito nga sinasabi ng tao, very high quality phone, iPhone, di ba? Yeah. This is made in where? It's China. made in And fucking look, China, basag na. guys. User error yan. User error yan. Hindi. Ano? Sira talaga ng iPhone. How will it crack on its own? May case pa yan. Oh, may case pa yan. Nakakainis Fake yung case. Oh, hindi yung phone. Fake yung phone. Bakit? Fake yung phone May mo. problema yung Apple sa that area. Kung saan ko binili. Idedebunk ka pa ni Real Ryan on his next episode. Totoo ba man to? Yun. Rar. Hindi kasi, di ba, parang nakakatawa yung mga tao ngayon yung mga buyers, parang sasabihin nila na parang, bibiling ko yan. Bakit? Pag nasira yan, parang papaayos yan, maayos ba yan? Sa loob ko, bibili ka ng sasakyan, iniisip mo kung masisira ba yan? In the first place, hindi yan masisira. Kung Hindi mo pa nga iingatan nagagamit yun. Hindi mo pa nga nagagamit eh. Correct. Kaya nga so, di ba Wayne, may pinapanood ako sa'yo yung mga content creators exposed. Yes. So, may isang guy nga na sinasabi na spinlice ko nga daw yung videos niya. Sinabi niya na spinlice ko daw yung videos niya to make him look bad sa video ko. Pucha, hindi niya alam na diretso yung sinabi niya. Ang spinlice ko lang naman doon yung sinabi niya na, eto narinig ko lang naman. Pero basically, sinabi mo. Yes. Di ba? Basically, sinabi niya. And sinabi niya kasi is, sinadya daw gawing sirain yung mga bagong sasakyan kasi raw hindi daw kikita yung car manufacturers, blah, 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 blah. Nasa sobrang, tas parang sabi yung battery, wala pang 1 taon, sira na, 2 taon, 3 taon, sira na raw yung sasakyan. Yun pa lang yung sabi niya, battery 1 year, ang daming reasons para masira. Diba? Iwan mo nga lang yung ilaw mo, madrin, nalobat ka, tapos bumaba yung battery quality nung battery. Sino may kasalanan? Ikaw, di ba? I mean, yung owner yung may sira. Yes. Tapos yung 2 to 3 years na sira na raw yung sasakyan, Wayne, gano'ng katagal warranty nung Zeekr? For the battery, it's 8. For the car, it's 5. For the car, 5. 5 years eh. So, pag hindi na gumagana yung sasakyan mo ng 2 to 3 years, sino may kasalanan? Sinasabi na nga nung brand na, when you have a problem, bring it to us. Diba? Yes. Yeah, and the warranty is covered 5 years. For 5 Tapos years. sinasabi ng mga tao na, mekaniko yung tao na yan, marunong yan. Alam mo, gagi sobrang bias. Tapos yung ending pa niya, sinabi Bring pa it to niya the na, dealer. sinabi pa niya na, may alam nga ako sa sobrang tibay na makina, tinigil daw yung pag-manufacture kasi hindi nakikita. Hindi daw nasisira, hindi daw kikita yung manufacturers. That's stupidity. Diba? Ngayon nga, EV, wala nang oil change dyan. Correct. So, the mere fact na... May mga fluids na Oo, pwedeng... pero parang yung visit mo, parang super bihira onte. na lang, Yep, diba? bihira So, na kung lang. nag-iisip ka, parang nonsense tong pinagsasasabi ng guy, Correct, diba? yeah. Pero, since marami siyang followers, 2 million followers, Whoa. 2 million followers sa Facebook, pero Sino sa kaya pero yun? sa YouTube, YouTube. ano lang, Interesting. nasa 200 something thousands lang Okay. naman. He got your attention. Oo. Oh, yes. Oo. That's gonna bring you some viewers. Oo. Hindi, pero problema kasi, kaya nakuha attention ko, nagulat ako na nung pandemic pala, siya pala yung napanood ko na sobrang kamote, na sinabi niya na ang air filter daw ng sasakyan, hugasan na lang daw gamit nung degreaser niya para makatipid. That's
He has 2 million followers. Di ba? Kalokohan. So, kalokohan, Kalokohan. di ba? Anyway, so, nung nakita ko na, shit, sobrang kawawa ang taong mga Pilipino dito. Sabi ko, shit, gagawa na talaga ako ng... Grabe. Marami siya nabudol. 2 million followers. 2 million stupid idiots. Di ba? ngayon, yung same person na to, one day, nung dinebunk ko siya sa isang episode, ang dami kong PM na natanggap about him. So, isip niya, ang feel niya, santo siya. Pero in reality, ang dami pala yung inapakan na tao. Tapos, hindi lang makapagsalita online dahil sa 2 million followers niya, pag may nag-disagree sa kanya or parang nagsabi anything about sa sinasabi yung mali, Keyboard warriors. gagi, kinukuyog, as in pinipm, dinedetret, which is, Yeah. first-hand experience nung taong nagsumbong sa akin. Hindi ka natatakot sa mga ganun? Walang gumagawa ng ganun eh. Wala pa gumagawa. Hindi, walang gumagawa kasi alam naman nila na bottom line, putya, mali naman talaga yung yung iba naman kasi parang nagpapaka-white knight lang doon Wala sa ka pang idol nila. nakuwang death threat? Wala. Okay. Try lang Natatakot nila. ka ba? Hindi rin. Good. Pero try lang din nila. Try nila. That's bravery right there. Pero what diba? What would one get out of it, diba? Oh, exactly. Ako, basta sa akin, ginagawa ko Yun to eh. out of Kung passion pinatay mo, talaga. talo ka na eh. Pikon ka eh. Di ba? Go ahead. Anyways, so itong guy na to, nalaman ko na nag-raffle pala siya ng illegal raffle ng sasakyan. Oh my goodness. Yung hindi 2 nahabalan. million I think 2 million followers. Ano to? Yung parang bayad ka 1,000 sa raffle? Yung mga ganun. Tapos hindi ka naman pala mananalo. Hindi. Nananalo naman daw. Okay. Nananalo naman. Daw. Oo. Daw. Tapos meron din parang nagbabayan sila ng sasakyan, etc. So nung nagbabayan sila siya, habang gumaganda na yung mga sasakyan. Dati makita mo luma yung mga sasakyan na ginagawa niya, nire-repair niya, dini-DIY niya. Tapos after niya i-vlog, bebenta niya. Syempre, mas mataas na value. Binlog ng itong sikat na content creator to, di ba? Okay. Habang tumatagal, syempre, okay, you're doing well. Mas nakakabili na siya ng mas magandang kotse. So eventually, nakabili na siya ng modelo. Wow. Di ba? Na hindi na niya kailangan ni DIY. Hindi, yung parang pang buy and sell na lang yan. Okay pa yung sasakyan di ba? Ito yung nakakatawa. So, yung video na yun, nung napanood ko, nung ginawa ko yung video, it was 2 years old yung video na yun. Okay. So, 2020-ish, ganun. Bago pa rin, di ba? Before nung time na yun, siguro mga nakuha yung siguro sasakyan, mga kopong-kopong pa, mga 90s or early 2000s. Mga nearing 20-year-old cars na. Ito, nakuha siya ng 3-year-old car, 2-year-old car. Guys, ito, may nakuha akong bagong sasakyan. Ito ang bagong Honda BRV. Naka-timing chain, napakatibay! Tapos sa loob ko, natibay niya parang kinain yung sarili niyang tain nung sinabi niya to. He did. Di ba? Di ba? So, doon, People change. dahil sa di ba? Yeah. Tsaka, kita mo yung BS di ba? Tapos, ito yung nakakatawa. Siguro, hindi niya matake. Kasi syempre, ginagawa ko, actually, ang nakakatawa, yung mga bashers niya, kahit na hindi naman na siya na yung topic, binibida siya sa akin. So ako, hindi ako naaasar. Nang-aasar lang din ako. Yeah. So gagawa ako ng mga memes para lang din, kasi 'di ba parang inaalis mo yung tao kung ano lang yung sinasabi ng tao. Which is pag memes yung ginawa ko, kita na nakakatawa talaga yung pinagkakalat nila. Parang complete nonsense Sabi mo nga, idiots nga yung naniniwala sa kanila, 'di ba? Yeah. So inaasar ko lang din. Hindi naman lahat, sorry. Yung mga bago, we give them leeway. or parang Mga bago, give them chance. Give them a chance. Kasi bago sila sa sasakyan Hindi mo hilig Parang pumasok ko sa ibang line of work. Tapos nakita mo, ang dami nitong followers. Siguro totoo to. Siguro tunay ito. Siguro tama yung Yes, sinasabi. correct. So, give them a chance. Okay, yung mga matatagal na. Okay. Tapos eto na. Yung same guy, yung taong to, nag-message. Sa'yo, personal Message. Kita tayo. Ooh. Sabi ko, sige,
kita tayo dito sa Glorieta, Starbucks. Ganun. Mucha, biglang, parang, yun, Wednesday, tapos parang Friday ata kami magkikita or something. On Friday morning, biglang sinabi, nagkasakit yung asawa niya, nilagnat, hinika. Hindi kaya pumunta. Ang dami mong sinabi. Tapos parang sa online, parang, minessage ko si Real Ryan, kikitain ko siya, kita kami, tingnan natin sino matapang. Biglang sa PM, biglang, So, ready ka na makipag-rumble nun? Hindi. Sabi niya, kita... Usap lang. Oo, sabi niya, gusto niya Sabi ko, sige. Di ba? Naihinang naman yata. No. Matae sa bahay. Nangatog yung tuhod. Hindi, alam mo yun, parang sinasabi ko sa kanila hindi naman sa pero yung personality ko, bit-bit ko siya sa events, sa car events, lalo na pag ganito attire ko, Real Ryan to, di ba? Sabi ko, kita ko sa public Sabi ko, bakit pag sa public, people come after me, lumalapit sila sa akin just to say na, bro, alam mo, pag wala ka, kawawa ang taong Pilipino. Savior of the masses! Di ba? Yeah. Sinasabi nga nung ibang tao nakakatawa kasi, alam mo yung mga tao, sobrang medyo medyo, alam mo yun, parang playing it safe. Kasi, alam nila na alam ko, Wayne, naka-follow ka sa Facebook ko. Di ba? Alam ko rin na kapag may pinost ako, alamang, updated ka kasi naka-follow ka nga, di ba? Pero kapag nakita mo tong taong to, yung etong mga taong dinidebunk natin, di ba, hindi naman para ikaw mismo personally parang kakausapin mo yung tao, parang, oy, ang bopals mo naman, or ang ingot-ingot mo. Hindi di ba? Kasi parang, pag cultured kang tao, parang, okay, you let it be. Di ba? You tell them what's wrong. Kung ayaw nila magpa-correct, you still tell them. Na, yes! di ba? Na mali pa rin ginagawa mo. Yeah. Ngayon, yung mga tao, sobrang loko-loko. As in, ganito kasi ginagawa nila, they're trying to uplift their image. So ngayon, sumasali na sila sa mga car shows, yung mga barangay. Masyado na marami sumasama ng car shows, man. Di ba? Yun nga hindi nga alam ng tao yung levels of yung jump ng quality. sa mga barangay car shows yung nasa World Trade, SMX, di ba? Yung mga transport show. Ibang level yun di ba? Barangay shows, man. Nasa lupa lang. Mayroon. I've seen one. Anyways, so sumasali sila doon sa mga ganun. Ito yung nakakatawa. So yung mga nakikita siya na alam na peke, kaki ganito, pinipicturan siya. Okay. Pinipicturan siya. Gagi sinisend sa akin. Sasabihin nila, bro, tingnan mo to, yung nag-feeling wala nga pumapansin sa kanya dito sa Kasi sa mga tunay na gatherings or events, gagi, huyo siya di ba? Parang okay, meron kang 2 million followers, pero yung 2 million followers mo, yung... Wala ring alam. Di ba? Yes. Pero yung, kunyari, sabihin na lang natin, eto, ganito na lang. Dumaan tayo, kaming dalawa. Pag gumanon ako sa'yo, Wayne, yeah. Gaganon ka rin. Yeah. Gumanon siya sa'yo. Sino ka? To be honest, yeah. I don't know who this person is. And marami rin akong baka may na-offend pa minsan. Pasensya na, mahina talaga sa names and face. So, ako personally, nasa character ko to forget someone. And di ako sobrang active sa, social media. Social media. Sa Facebook in particular. Mas Instagram ako And so sadly, hindi ako masyado nanonood ng car reviews. I watch some, like yours, and si Autodeal, and a couple more. So, yeah. Sorry na lang. Hindi, pero it's common. Parang for me, nung event, natama okay lang naman yung mic. Yun nga, yung launch nung Zeekr, as in sobrang hiyang-hiya ko. Parang I kept on asking other people, bro, sino ulit to? Shit, nakalimutan ko na naman. Yeah. Ganun Majority, diba? a lot of people, Sobrang dami. I don't know who invited who. Yeah. Pero it was open to everyone. I invited everyone. I posted it on my Instagram, Facebook, etc. Linagay ko pa nga sa notes
may notes na Instagram eh. Zeker launch today. Talaga, may notes sa Nakita, Instagram. I didn't know that. Yeah. But now, as you can see, he's a very big guy in social Yeah. media. Tatanong lang namin, did you ever think you'd grow this fast? Actually, hindi nga eh. Nagulat nga ako eh. So, 3 years ngayon, di ba? Nag-hit ako ng 100,000 in 2 years and 8 months. Yes, that's unheard of. Parang, But yeah, parang that's really fast. nagulat ako na parang, oh shit. Di ba? Parang, Seryoso na pala to. Hindi yun eh. Parang, well, ano kasi, okay. Noong nag-grocery ako sa Landmark recently, na-meet ko yung old college friend ko, si Danica, na nag-work siya sa PR agency. So, kukwentuhan kami. Sabi niya, Ryan, balita ko, ano ka na, content creator ka na. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, feeling ko bagay talaga sa'yo yan eh. Kasi ano ka eh, people person ka and madaldal ka. Makwento ka naman talaga. And you like to share knowledge sa other people. Tapos, nagulat siya din dun sa stats eh. Taas daw nung yung engagement rate percentage ko. Yeah. You have 8-minute videos that are direct to the point. Yun nga eh. Kaya talaga mataas. Tapos, nagugulat ako na parang yung mga people in the industry sa automotive industry na during like Mia's, PIMS, ganon. Normally, yung mga tao sa mga other content creators, PR yung lumalapit. Sa akin, executives eh. Yung Yes. country head, yung Okay. EVP. That's good. Mga ganun eh. Tapos parang sabi niya, uy, Real Ryan, I'm a avid watcher of your videos. So loob-loob ko. Nakakanood ka pa ba ng videos ko? Yung busy nung trabaho niyo, di ba? Sabi, hindi. Kasi ano eh, alam mo yun, if I were to watch an 8-minute video Correct. about a specific car, yung ibang content creators, parang they put in 15 to 30 minutes. Ang dami kong oras na sayang. Sa'yo, straight to the point, Correct. Yeah. filled pa with information and Yes. interesting facts. So sabi ko, ay, yung moments talaga na ganito, yung parang, alam mo yun, parang Kinikilig ka, no? kinikilig ako. Alam mo yun, yun yung Yeah. business owners, yung brands, tas parang Yeah. sila yung nakaka-appreciate nung gawa mo. There are people who love you and there are people who hate you. So, who would you say is your number one hater? Kaya mo ba i-mention? Well, he's your hater now. Hindi, ano eh. Sa akin, feeling ko, And is he relevant? Joke lang. Hindi. Feeling ko, marami akong haters na parang Sino nga number one? walang eksaktong sino eh, 'di ba? Parang yung iba makikita mo yung mga dummy accounts sa social media na Yeah. any Ang dami niyan. every post nandiyan Hindi, sila. na content creator din. Wala. How about rival? Rival na lang. Rival. Wala naman siyang rival Wala eh. rival. Yeah. Walang katulad wala niya rin eh. I understand, pero may ka back and forth ka sa social media. For sure, 'di ba, content creators yung paminsan yung dinedebunk mo eh. So malamang ma-offend sila. Sino yung pinakamatagal na nagba-back and forth kayo? Yeah. Oh. Sino pinakamatagal? Yung pinaka matagal, yun nga, yung shop owner. Siya yung si pinakamatagal. push start. Sino yun? Si Master Garage. Oh, okay. Now we know. Bleep ba yun ha? Bleep ba? Hindi. Hindi, kahit ano, totoo Galit naman. naman siya eh. Hindi siya galit. Pero totoo naman eh. Pero yung guy na yun, sobrang nakakatawa. So, parang last year, ini-invite ako ng mga car brands, kung ano-anong car brands yung nag-i-invite sa akin to talk to their team, to their people. Parang ini-invite ako to please make content for our brand, mga ganon. Tapos parang siya, nakakatawa. Okay. Bigla siya nag-post ng Lifetime Achievement Award. Wow. Ng shop niya. Galing sa shop niya.
Galing sa shop niya, Galing in-award shop sa sarili niya. In-award niya sa sarili. Oh my gosh! That's the most conceited thing I've ever seen in my entire life. Gagi, hindi pa yun eh. Hindi pa yun yung nakakadiin, Wayne eh. So, galing sa sarili niyang shop, Lifetime Achievement Award. Okay? Garage, you need help. So, ang pinapalabas niya sa social media, siya yung owner. So, pag may Lifetime Achievement Award ka, does it mean na ikaw yung owner? Hindi, di ba? Okay, ito pa yung nakakatawa. This year, nag-celebrate sila ng 5th year anniversary. So, kung last year siya nag-Lifetime Achievement Award, ilan years pa lang siya? Oh, correct. Oh, that's a So, hindi lifetime. 4 years is a lifetime. Nakakatawa, di ba? Pero pero actually, I don't blame him eh. Kasi kung ang Radiator nga, ang lifetime sa kanya is 5 years. Lifetime na rin naman siya. Wala pa, 4 years pa lang siya. Oo nga. Pa-5 na ngayon. Kaya binigyan na siya ng award kasi he's about to get expired. End of life na, end of life Diba? na. End of Oh life. my goodness. Grabe, di ba? Can you see his Facebook page? Can you show me? Mamaya na. Yan na, Like later, chismisa na yun. Oh, anyways, kaya nung tinatanong mo sa akin, parang rivals or Oh, hindi, wala. haters. He's not on your level. Sorry. Wala, so- Sinong matagal mo pa lang. As Let in- me rephrase that. Alin? Yun nga. I rephrased it already. okay. Yeah. Okay. Interesting. Diba? I that's the first time I've heard someone make an Alam mo award yun, for para- themselves. Para mong sinupahin sarili mo doon. Oy, watch your language. You kiss your mom with that. Put that on the highlights, my friends. Bleep mo, Justin. Nope. No bleeps. Hindi, pero, di ba, kasi, ano yun eh, di ba, parang, yung sa, pag rival kasi normally, you look at the person of, alam mo yun, Yeah, same. 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 Yeah. Hindi talaga eh. Malayo. Hindi talaga eh, parang, alam mo yun, parang, Yeah, you're not on my level. Don't put me on your level. nakayuko talaga eh, alam mo yun. Yeah, for sure. So one thing we love, and what everyone loves is your Sunday specials. Yeah. Yeah, that's our favorite. Grabe. You know, you really help people, about the facts of the car. So, because of that, are people more mindful with what they post these days? Oo. Yes! Oo. Think twice bago yan. As in. Ngayon nga napansin ko parang hindi Takot na sila na sila. gumagawa ng mga nonsense. You helped a lot. Yeah. Oo. Especially the best episode was when yung neutral to park, yung handbrake, etc. I don't know. I forgot what they said already. Pero Kamote the fact fix. that you can't just go to park. I have ADHD. I cannot wait that long. I'm impatient. So when you debunk that episode, ganun talaga. Ever since ganun ako. Ever since when I heard that fact na that word na kailangan mo muna in-neutral park, wala akong pakialam. Papark ako kahit anong mangyari. Hindi na ako mag-research. Hindi na ako magsasayang ng oras. Basta papark ko. I've been doing it for years. Nothing's wrong with the car when I do it. So, straight ako. Tsaka guys, lahat ng mga bagong kotse ngayon, yung gear shift selectors nila is all electronic. And when you debunk... Yeah. So ano yun? Pipindutin mo muna para kang tatawag sa landline, drive neutral, parang ganun ka pa doon. Yung handbrake nga, electronic na din. What the fuck? Diba? Overwhelmed ng mga tao. Actually, yun nga eh. Kaya nga ngayon, yung sa mga, di ba, ibang kotse parang P is just a button. Yes. Yeah. Tapos yeah. automatic na mag-handbrake for you. So Correct, you correct. just shouldn't lift your foot Foot off. brake Yeah. before mag-engage lang yung handbrake. Your parking brake. Yun na. Diba? Thank you for making it simple. Yeah. Tsaka- Kung Pero yung nagsasabi dun sa yung neutral muna and drive, blah, 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 blah. Eh di sana na una muna nag-engage yung handbrake bago yung park. Yung, Yeah. I mean, Yeah. anyways, wala lang. Pero when you debunk people, sinasabi nila cancel culture. What can you say about cancel culture? It's his content is not cancelled. No. Shh. What's your opinion about cancel culture? I want a funny answer here. Hindi. Teka lang ha. Give us a good answer. Seryosong answer to. Fine. Well, Sige. give us two answers. Okay. The funny one and the funny one. Hindi, kasi... Pareho funny yun. Hindi. Okay, ganito. Di ba, ginagawa ko nga debunking eh, di ba? So at end of the day,
if you find the person stupid, or Right. parang, di ba, if you find the tip stupid, yung itong tip nito mga to, stupid, then automatically, ikaw magka-cancel sa kanila eh. Pero hindi ako yung may gusto sa inyo mag-cancel. Hindi ko naman sinabi na, wag yung tigil, di ba? Wag yung tigil. Pero dahil sa hagagawan nila, Correct. Yeah. di ba? Kaya sila nakaka-cancel. Yes. So, may mga tao dyan na parang, yun nga, yung mga people, yung mga for the cloud people, sasabihin nila, tigil natin yung cancel culture, guys. Tulungan lang natin yung mga nag-uumpisa. Pero Yun yung quote nung sinabi nung isang video na, di ba? Yeah. Oh, grabe. Alam mo ba yung guy na yun? Oh. Yung guy na yun, well, I feel bad for him actually. Kasi feel bad and at the same time, happy ako na medyo tumigil na siya sa automotive contents. Good. Kasi, parang, alam mo yun, parang, sinabi ng mga ibang content creators, sabi, Ryan, alam mo, buti na nandiyan ka, may gatekeeper na yung automotive contents. Hindi na yung parang basta-basta lang gagawa. Pero ngayon, pag gumagawa yung mga tao, ano na sila? Parang tinatag na nila kagad ako. Ikaw. Tapos yung mga itong content creators, pucha, natatakot na. Ay, mag-ano. Alam mo yung sa lahat ng second-hand core content creators, yung mga second-hand sellers, na-meet ko on a random day si Dashcar Pro. si Renzo. Yeah, I know him. Yeah. Good for you. Good you're here because I don't know him much. he's I'm a sorry. Na-meet ko siya. Hindi ako naka-real Ryan attire. Hindi ako naka-real Ryan attire. Naka-suit and tie ka? Hindi. Sports attire? Naka-polo barong ako nung time na. Polo barong? Wow. Bakit? Office day. Office day. Wow. Okay. So nagkita kami sa isang elevator. Pag ganun ako. Bro, kilala kita. Sabi mo. Sabi ko ganun. Ganun siya sa akin. Sabi niya, gusto mo picture tayo? Sabi niya ganun. Tapos sabi ko sa kanya, bro, sorry. Hindi ito yung hindi ako nakapag-picture kapag hindi ako naka-real Ryan attire. Sorry, kapag hindi ako naka-cap and yung regular black glasses ko. Why? Hindi, okay lang, picture tayo. Sabi niya ganun. Hindi, okay lang, picture tayo. Tapos po siya, napatingin siya ng sandali. Gago, real Ryan? Ikaw ba yan? Talaga? Puta ang haba ang taas nung building. So ang haba nung pababa nung elevator. Nagkwentuhan kami hanggang sa lobby. Tapos sabi niya, bro, alam mo, it's really nice to meet you. Sabi ko, alam mo, a lot of times natatakot ako na tinatag ka ng mga tao sa sa videos ko na yari ka kay Real Ryan kung anong pinagkakakalat mo. Tapos sabi ko sa kanya, ano ba sinabi mo? Pag napapanood kita, parang okay ka naman. It's part of your selling. Hindi mo naman sinasabi yan because, di ba? Na parang, may iparating. Or parang tip mo or tinuturo mo. Parang it's part of your selling spill. Strategy din eh. Di ba? Safe yan. Parang, grabe, sobrang siyang, bro, it's, an honor to meet you. Para nakita, Renzo, para ka pala nakita ng Diyos, ah. Pero naman, pero after nun, Boss Ryan. pero after nun, kami, as in, message kami, nag-invite kami pag may mga events, nag-usap-usap kami. Yun. Pero dahil nga dun sa mga ito, yung mga binasag ko sa Kamote Tips, kaya hindi ako nagpapatawag ng Doc, Master, Boss, at Kuya. Kasi parang, pucha, ayoko nga silang ma-associate sa'yo. ma-associate. As in, alam mo ba, may isang brand. May isang brand. Isang, aftermarket brand. Tumawag sa akin. Sir Ryan, we would like to, collab with you. Tapos sabi ko, anong brand po to? Sinabi nila. Tapos parang sabi ko, anong gusto mong gawin ko? Ganito, ganyan daw. Review daw ng product. Sabi ko, di ako gumagawa niyan. Sabi niya, sir, paid content po to. Tapos sabi ko, magkano? Joke lang. Hindi. Tinanong ko parang, okay. Sabi ko, matanong kita, sinong content creators ng hawak nyo? Tapos sinabi,
yung content, yung dun sa 4, sinabi yung pangalan. Sabi ko, ma'am, sorry ayoko talaga yung product nyo. 2 minutes after. Ikaw. Hindi. Sorry. 30 minutes. 30 minutes after naman. Hindi naman 2 minutes. Parang nanood pa ako ng isang episode. So, 30 minutes after, tumawag ulit. Sir, ko po talaga nung gusto nung boss namin. Sabi ko, okay, sige. Anong product? Kasi yung product lineup niya, ang daming products. Okay. Tapos sabi ko, ito po. Hindi pwede. Kasi if ever, yung isa lang dyan yung papasok sa akin. Kasi meron akong Liqui Moly na, brand ambassador ako ng Liqui Moly Liqui Moly, ang wide nung range solid yung support nila sa akin. Sabi ko, hindi na talaga. Sir, ikaw po talaga gusto ng boss namin Sabi ganun. Sabi ko, pasabi kay boss, sorry talaga. Kasi inisip ko, okay, magkakaroon pa ng conflict with my other brand. Hindi na worth it. Tsaka, tingin ko, happy ka naman dapat yan Sir, hindi po sila professional kasalanan niyo yan. Di ba? Correct. That's Ano true. magagawa Curious talaga. Anong brand? Mamaya, hindi na po We isip. can't hear it now. So, so curious lang You do this a lot. Marami kang videos, content creator ka, and sikat ka na. What's your real job? Is this your line of work, or what's your day job, or is this just your pastime? Ano to? Complete pastime talaga. Well, Complete pastime. kung ito yung levels of work in real life, ito yung pagiging content creator ko. Meron akong media-related work na job. Tapos, meron akong naka-NDA na job na hindi ko pa na pwede sabihin. Pero, yun. May Actually, guys, kung malaman nyo lang kung ano talaga yung ginagawa niya, baka mapahiya lang kayo. Hindi naman sa ganun. Di ba? Kaya I mean, in the sense na yung bangayan. Di ba tawag doon? Binabash ako. Technically, binabash kita sa comments. Di ba? So, yun yung point Kaya nga gumawa ko ng episode na 10 things you probably don't know about Real Ryan. Na parang isa doon is, hindi dahil ito yung profession ko, maniniwala na kayo sa akin basta-basta. Kasi parang yun nga, dito nga sa atin, isipin mo, sa low-end na mekaniko, naniniwala sila di ba? So, paano pa yung pag nakita nila, so pag sinabi sa kayo, tumalong kayo ng bangin, tatalon kayo kasi may second life. Parang, di ba? Kaya ayoko rin Gusto ko mag-isip kayo para sa sarili nyo. Yes. Di ba? So you're not Thank you very insisting on... Hindi rin talaga. Before we let him go, we want to ask him, what is your top 5 brands today in the Philippines? Yung legit Yeah. Ang hirap naman. Come on. This is the hardest question of the day. Yeah. Pwede bang split? Okay, fine. Or, Yeah. They're first 10. The joke lang. Yeah, 5. ano siya, parang, isip muna ako. Medyo kailangan ng Don't worry. brainstorming. We'll cut it to Oo. the part where you answer. Or should we separate it to Chinese brands and or electric Actually, brands? hindi. Kasi pwede mo siyang himayin in terms of technology ng kotse kasi. Wag naman. Hindi, siya Let's make it madami vague for the audience. Hindi, actually, medyo ganito ko siya tinitingnan gagawa kasi ako ng episode na parang yung mga nakalista sa akin. Yung mga episodes na this is parang your day-to-day car, this is your ganitong type of car, this is yung ganito. Parang mas more of car ownership experience. Pag titingnan mo kasi yung mga for yung sa industry mismo. Wait. I'll make it easier for you. So mga dumating this year na brands, what's your top 5?
This year? This year. Ang dami dumating this year. Ano? China brands. No, pero Ang dami, man. Ang dami nag-relaunch, especially sa Mias. It's called Shanghai Auto Show already, or China Auto Show. Oh, yung So, SMX, no? Yeah, so what is your top Shanghai 5 Motor na Expo. dumating? Teka lang. Besides Zeekr, because we all know that's number 1, and it's not a biased answer. So for Sige, what are your sige. top 5 brands? Now you see potential, beautiful future here in the Philippines. Sige, for the ano na lang, for the Chinese brands. Yeah, for the Chinese brands. For the Chinese brands na EV. EV or petrol? Lumalawak eh. Fine. Go with EV. Okay. Pag EV for me, pero wala siya. Hindi siya kasama bago eh. BYD is an old brand eh. Yeah. Oh, pero BYD for me In the is... Philippines. Oo nga. Sabagay, old na rin. Pero nag-relaunch, AC Motors owns it now. Go ahead. Pero ang BYD for me, sila yung parang pinaka-stable talaga na parang... Matagal na sila. Oo. Parang ito yung... If you want to trust an EV maker, BYD. Okay, that's number 5. And for your guys' insight, BYD used to be is a battery manufacturer before they became a car manufacturer. Okay, stop promoting them. Joke lang. Go ahead. Ayan. 5. So, BYD, and then, hindi na kasama Zeekr, no? Actually, Zeekr dapat number 1 sasabihin ko eh. Okay, fine. Kasama na nga. Since Kasi yun talaga yung parang something na really interested kami nung nag-China kami. Fine, kasama Zeekr. Oh, okay. Go ahead. Ayun. So, Zeekr. Oh, you don't have 4, 3, 2, 1 na. Okay, Zeekr. And then, sorry, hindi siya 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Inuna ko siya 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1 is Zeekr. One is Zeekr. Get yours at Inangkin BGC. talaga, yeah. Go ahead. Okay. BYD's number 2, I assume. BYD. Ito, medyo dark horse siya kasi kakapasok pa lang talaga. Okay. Pero for me, yung tawag dito, parang, ang tawag doon? Parang hype? Hindi hype eh. Parang yung background niya sees a lot of it. Ceres. Have you heard of it? Okay. Yeah. I heard of Serious, Ceres. Di ba ito yung, Yeah. which cellphone company? Huawei. Huawei, di ba? Huawei, yeah. Actually, a lot of car manufacturers uses Huawei tech inside. Ang dami, Li Auto, Ceres, madami. Tapos yung Ceres, nung chinek ko siya, well, na-invite din ako sa launch nila. Parang, lalim nyo Okada. Oh. Tapos yung... Lalim bulsa. Lalim bulsa eh. Okay. Tapos parang, yung partner niya na nasa Philippines is a bodybuilder ng trucks. Okay. So parang Okay. trucks and bus yung ginagawa din nila. So parang okay, Yeah. ito yung buong tamaan ko na naman. Buong parang yung cycle of the CV market nandoon sila. We'll stick to top 3. Bakit? Actually, I'm curious. He's having a hard time. No, I'm curious to hear. Go Kasi ahead. I'm Alright, expecting brands eh. Pero, yeah. Anyways. 4. Sa... Anong brand to? MG. Okay. Na sa ano nila eh. Parang, if you were a brand, tapos papasok ka sa, alam mo yun, parang, meron silang parang, for me, yan yung, tingin ko yun yung parang halo car nila ngayon, yung Cyberster. Get yours Yeah. at MG Taguig. Yes. Di ba? Yung, Ang ganda nung, kumbaga paano eh, Kahit kung ano, sa ice-powered na kotse, it's the Miata. Sa EV, si Cyberster eh. Wala siyang kalaban eh. Yes. no. Hindi, yun nga eh. Parang, kung ikaw yung car company, if you just want volume, wala kang passion, wala kang, alam mo yun, hindi mo hilig, hindi ka gagawa ng ganyan. Correct. Yeah.
Yeah. So for MG to make one of... They have to Pero, because they yeah. started with sports cars. Yeah. So the fact that they brought back sports cars is a big deal. Yung Oh, MG yun, midget yun, was yun. it? Yung And it's really luma- nice, the Cyberster. Get yours at MG Taguig. Oh. Yeah. Go ahead. Pero surprisingly si MG yung ano tawag ito, yung 4, yung X-Power na 4. Pucha, Nice. it's nice and it's cheap 2M tas sobrang lakas. Hindi ako fan ng straight line. O syempre, oo. Hindi, kasi, parang for me, parang, okay, parang palakasan lang ng... Yeah, yeah. ng Yun torque, naman talaga ng yun baon eh. nung- Yung apak lang talaga yun. I mean, the reason why I'm sure kaya ganon is most of the drivers, yung mga normal drivers, hindi naman sila magaling magliko-liko eh. So, ang ano lang nila is, putya, tingga lang sa paa. Diretso. Kaya yun yung baka yun yung That's me. comparison nila. Yeah. And number 5. Number 5. Ang hirap ng last eh. Bakit? Hindi, kasi sa listahan ko kasi yung iba hindi na gumagawa ng EV except for either Omoda, Cherry, Jetour. Cherry, yeah. One family. There you go, Correct, guys. Omoda will be under the Auto Hub group. So get yours as well EV5. from Omoda. EV5 Kia. Auto Hub. Hindi. Omoda 5 EV. Omoda 5 EV. Omoda 5 EV. And the JQ. Yeah! Yeah. Those are, out of your top 5, 3 of those are our brands. Number 1 is the Zeekr. Very, very nice car. No explanation here. I've overhyped. I didn't overhype it. I think I underhyped it. Next is MG, number 4. Which is in Taguig. Omoda to be announced yung bagong location. Thank you everyone for watching this episode. But before we go, we have to ask Real Ryan, what is next for him? What is next for you? Are you gonna still do content in the future? Are you gonna do other contents, or you're gonna stick to cars, or what are your plans? Sa akin, probably just Keep it real. no. Yeah. Keep it real. Parang it is what it is. Parang Yeah. whatever flows. Okay. Yun lang. Okay. Where can we follow you? For Real Ryan on Facebook, YouTube, Instagram. Sorry. TikTok. Do you dance on and TikTok? May isang hidden video na sumayaw ako. Yeah! Everyone, pa. we cannot wait to watch that. Meron. Isa-isa. Pero nasa TikTok, nasa channel ng iba. Everyone, this is Real Ryan. Thank you for watching. Please like and subscribe. I'm Wayne T10. Thank you for being a Facebook guest. and Instagram. Just Instagram and YouTube. Dashboard Confessions. Go ahead, Ron. Ron Jarquez on Instagram, and please follow Dashboard Confessions, and of course, Real Ryan. Roar, Thank you for being a guest. roar, 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 roar. roar.